allegiance to the Bible, God's holy word, and I will make it a lamp unto my feet, a light unto my path, and hide its words in my heart, that I may not sin against God. Papuri sa Panginoon, marita kayong magsiupo. Isa po sa common denominator natin ng mga tao, o pagkakapare-pareho po natin, pare-pareho po tayong may problema, pare-pareho tayong namumroblema, pare-pareho tayong may pinuproblema. Magkakaiba lang ko minsan ng hugis, ng sukat, ng kulay o pinsalang idinudulot sa buhay natin. Problema sa isip, problema sa puso, problema sa katawan, problema sa pera, problema sa pamilya, problema sa kung saan-saan sa ating pong mga buhay, sa trabaho at ilang pang mga bagay. May problema tayong, kung tawagin natin ay short-term problem. Paggising mo, wala na yung problema mo. Meron namang problema na long-term problem. Ang tagal-tagal na, hindi matapos-tapos. Pero meron din namang lifetime problem. Yung bang buong buhay mo na, pasan-pasan mo na ang daigdig, pasan-pasan mo na yung problema ang tinadala mo sa buhay. May problema tayong natapos na, may problema tayong papatapos pa lang, at may mga problema tayong papadating pa lang. Diba? So, kaya yung nasa harap mo, nasa likod mo, nasa tagiliran mo, even yung taong nagsesermon ngayon at laging nagpapalakas sa inyo, dumadanas din ng mga pagsubok at mga problema sa buhay na kung minsan gusto na nating sumuko, bumigay sa bigat ng mga nararamdaman natin because problem can be a terrible burden. Anumang klaseng problema, lahat ng yan mabigat pasanin. Lahat ng problema, dinaramdam at talagang pinapasan natin. Kaya kung minsan hindi na tayo makatulog, hindi na tayo makakain, sobrang sakit ang idinudulot sa buhay natin. Hindi na natin alam ang gagawin, saan pupunta, at kung minsan naman ay nawawala na tayo ng pag-asa. Kaya wala namang taong gusto niyang may problema siya. Wala namang taong nag-pray sa Diyos na, Lord, bigyan niyo po akong problema, now na po. Wala namang ganon. Diba? Usually, ang problema, ang ating pinagpe-pray, diba? May nag-pray ba na, Lord, sana po matanggal na po ako sa trabaho ko, hirap na po ako. Wala namang ganon. Usually, ang prayer natin, bigyan tayo ng trabaho, i-promote tayo sa trabaho natin, ma-enjoy natin ang trabaho, kahit gaano kahirap ito. Wala namang taong sabi niya sa Diyos, Lord, sana po ay maghirap na po ang buhay ko, sana po ay mawala na ako ng pera. Gusto pa nga natin dumami ng dumami ang pera natin. Diba? So, ganun ang ibig sabihin. Ang prayer natin sa Diyos lagi, huwag tayong bigyan ng problema sa buhay. Kasi nga, problems can be a terrible burden. Even ang Panginoon, minsan nagturo siya sa Mateo 6:13. Huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama. Itinuro ni Jesus sa mga alagad niya kung paano mag-pray. Part ng Lord's Prayer na itinuro ng Panginoong Jesus, sabi niya, ganito kayo magpe-pray. Ilayo niyo po kami sa mga pagsubok. Ilayo niyo po kami sa tukso. Iadya mo po kami sa masasama. Meaning, talagang kahit ang Diyos naman natin sa langit, gusto niya na hindi tayo namumroblema. Hindi tayo dumadaan sa mga matitinding pagsubok. Kaya tayo, yan din ang prayer natin. Huwag tayong bigyan ng problema, alisan tayo ng problema, at patuloy na gumaan ang ating pakiramdam. Mateo 26:39. Pagkalayo ng kaunti, nagpatira pa siya at nanalangin, Ama ko, kung maaari ilayo mo sa akin ang saro ng paghihirap na ito, gayunman, huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari. Maging ang ating Panginoong Yesus na nalangin na huwag dumating sa buhay niya yung matinding problema at pagsubok. Kasi nalalapit na yung kanyang pagdakip sa kanya, pagpapahirap at pagpatay sa kanya. Kaya nag-pray siya sa kanyang ama sa langit. Sabi niya, Ama, pwede po ba pass na lang? Pwede po ba huwag na lang? Pwede po ba hindi na lang mangyari ito? Diba? Nagpe-pray siya na huwag. Bakit? Kasi alam niya kung gaano kabigat yung kanyang pagdadaanan. Pero sabi niya, syempre, hindi naman po ako ang masusunod, kayo pa rin. So your will be done, not my will. Yun pa rin ang prayer niya. Pero kung ako lang ang masusunod, sabi ni Jesus, huwag na lang po.
Diba? Kasi yun naman talaga ang prayer natin sa Diyos palagi. Huwag na lang po, Panginoon. Lord, wag po sana. Please po. Kasi alam ko kung gaano kahirap yung mga problema na dinadaanan natin sa buhay. And problems can make us sad, hopeless, and weak. Ang mga problema po ay nakapagpapalungkot, nakapagpapahina, nakapagpapalupaypay, nakakasawa, nakakapraning, nakakabaliw, nakakaagkap. Diba? Kaya kung minsan ay nawawalan tayo ng pag-asa. Si Job nga, kilala sa kanyang pagiging matibay sa pananampalataya sa Diyos. Alam natin yon. Pero alam nyo ba na minsan sa buhay niya, bumigay din siya. Akala kasi natin talagang ang buhay ni Job ay talagang tuloy-tuloy na matibay siya. Of course, he stayed with God. Ano po? Pero ang point, may mga lowest moment din siya ng buhay niya. Ikaw ba naman ang mamatay ng 10 anak, maghirap ang buhay, magkasakit ng bukol mula ulo hanggang talampakan, mabigat naman talaga ang dinaanan niya. Kaya ang sabi niya sa Job 3 and 1-3, pagkaraan ng matagal na pananahimik, kinimkim kasi ni Job. Pinasa niya ng kanya lang. Dinibdib niyang mabuti, kanya lang. Diba? Pero sabi niya, matagal na nahimik si Job, kaya nung ending, nagsalita na siya. Sabi niya, sinumpa niya ang araw ng kanyang pagsilang, hindi na sana ako ipinanganak at sana hindi na ipinaglihi. So sabi ni Job, kung ganito rin lang ang dadanasin ko, sana na lang hindi na nagkakilala ang tatay at nanay ko. Sana na lang hindi na ako ipinaglihi ng nanay ko at sana hindi na lang ako ipinanganak sa mundong ito kung katakot-takot lang naman at dusa ang dadanasin ko. Diba? Si Job po ang nag-uusap dyan. Isang matibay sa kanyang pananampalataya sa Panginoon, pero minsan sa buhay niya, parang gusto na niyang bumigay. Kaya sabi niya, sinumpa niya ang araw ng kanyang kapanganakan. Unang hari, 14, Yahweh, kunin na po ninyo ako. Ako po'y hirap na, nais ko na pong mamatay. Propeta ang nagsasalita rito, hindi basta-basta propeta ha. Isang kinikilalang propeta ng Diyos sa kanyang kapanahunan, si Elias. Isang masugid na tagalaban sa idolatry ng kanyang panahon at sa korupsyon ng kanyang bayan, sa pangunguna ni Ahab at saka ni Jezebel. Yan ang lumalaban si Elias. Kaya napakabigat na propeta niyan mga kapatid. Pero once upon a time sa buhay niya, lumigwak din ang isip niya, bumigay din siya. Diba? Kaya ang sabi niya, Lord, ayoko na po, sawang-sawa na po ako, suko na po ako. Kill me now. I want to die now. Sabi niya, kapag ganyan ang dialogue ng isang tao, ramdam mo kung gaano kabigat ang pinagdadaanan niya. Diba? Sabi ko nga sa inyo, hindi yan basta ordinaryong tao. Elias po yan, propeta ng Diyos, lingkod ng Diyos. Pero dumating din sa moment na sabi niya, suko na po ako. I want to die na po. Diba? Gusto na niyang mag-give up. Kasi nga, yun ang bunga ng problema sa buhay natin. It weakens our faith. Diba? It brings terrible pain in our lives. At kung ano-ano pa. Because problems can challenge our faith. Pag may problema tayo, unang-una, siyempre, sinusubukan yung faith natin. Lalaban ba tayo o magpapatalo tayo? Diba? Tutuloy ba tayo o susuko na lang? Yun lang naman ang ibig sabihin yan. Diba? Ngayon, kung sumuko ka, ibig sabihin, mahina ang faith mo. Nagpatalo ka. Diba? Ngayon, kung nagpapatuloy ka, lumalabang ka, ibig sabihin, nananangang ka sa pananampalataya mo sa Panginoon kahit nahihirapan ka. Yan ang ibig natin ipaunawa. Di po ba? 1 Peter 1:6-7, For a little while, you have had to suffer great and all kinds of trials. These have come so that your faith may be proved genuine and may result in praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed. Dumarating ang mga paghihirap, sabi ni Pedro, to test and prove your faith. Para subukin at patunayan na totoo ang pananampalataya mo sa Diyos. Kung yan ay genuine, sabi niya, kung yan ay totoo, na talagang nananampalataya ka sa Panginoon. Ngayon, kung naging matibay ka, naging matatag ka, hindi ka sumuko, totoo yan. Diba? And, sabi niya, nagkakaroon tuloy ng glory and honor ang Diyos natin sa buhay. Kaya napakahalaga, pinagtatagumpayan yan. So, talaga namang china-challenge ang faith natin. Every day and now, ano po sa buhay natin. And problems are not forever.
Ito'y isang katotohanan na dapat malaman natin, lalo na tayong may mga pinagdadaanan at mga paghihirap sa buhay na may katapusan at hangganan ang lahat ng paghihirap natin. Sabi ng awit 30 verse 5, ang abang may happy sa tigmak ng luha, sa buong magdamag, sa buong liwayway, wala nang lungkot, kapalit ay galak. Malungkot ka ngayon, pero bukas, papalitan daw yan ng saya. Kumahagulgul ka ngayon, bukas tatawa ka na. Problemado ka ngayon, bukas wala na ang problema mo. Nakita niyo yung short span ng problema? Sabi niya, lilipas din yan. Matatapos din yan. Because problems are not forever. Yan ang dapat ipinagpapasalamat natin sa Diyos. Na lahat ng problema natin may hangganan. Sabi nga ng isang kanta, di ba, there is a rainbow after the rain. May bahaghari pagkatapos ng ulan. Sisikat din ang araw. Matatapos din lahat ng yan. Pwedeng matagal, pwedeng mahirap, pwedeng nagdurusa tayo, pero matatapos din. Kailangan isurvive lang natin yung mga moment na sobra tayong nagdurusa at sobra tayong nahihirapan. Dahil after nun, kapalit naman ay galak. Diba? Walang problemang hindi natatapos. Matagal lang kuminsan, nasasaktan lang tayong matagal, pero matatapos din yon. Bakit natin sinasabing may katapusan lahat ng problema? Alam niyo ba kung bakit may katapusan lahat ng problema natin? Because God is not angry forever. Isa sa dahilan kung bakit tayo kuminsan at madalas naghihirap sa buhay, galit ang Diyos sa atin. Hindi naman lahat ng mga nangyayari sa buhay natin pagsubok eh. Maraming nangyayari sa buhay natin, palo. Diba? Pinapalo tayo ng Diyos. Bunga ng ating mga ginawa, sowing and reaping. So, kailangan magdusa talaga tayo. Pero ang Diyos natin sa langit, hindi naman siya laging galit. Nagalit siya sa'yo, pinarusahan ka niya, mamaya, yayakapin ka niyang muli. Diba? Para ibigay yung saklolo at tulong na kailangan mo sa buhay. Ganun ang Diyos natin sa langit. Awit 30 verse 5, hindi nagtatagal yung kanyang galit at ang kanyang kabutihi walang wakas. Yung kabutihan ng Diyos, yun ang walang hanggan. Yun ang walang katapusan. Yun ang hindi natatapos. Yun ang forever. Pero yung galit daw niya, may hangganan. May katapusan. Hindi nagtatagal. Yung katabi mo lang ang matagal magalit. Pero ang Diyos, sabi ng verse, hindi nagtatagal ang galit niya. Yung katabi mo, isang linggo na galit pa rin eh. Ano ba? Takot-takot ng sorry, isang buwan na galit pa rin sa'yo. Iba pa nga, panahon pa ni Kopong-Kopong, hanggang ngayon, galit pa rin siya ron. Diba? Pero ang Diyos daw natin sa langit, hindi nagtatagal ang kanyang galit. So, may ginawa kang mali sa Diyos, pinarusahan ka ng Diyos, galit na galit siya sa'yo. Pero mamaya, hindi na siya galit. Basta nag-sorry ka na, humingi ka ng tawad. Kahit nga ang mga Israelita, alam nyo, isa sa mga history ng Israel, gagawa ng mali, magagalit ang Diyos, parurusahan sila, lalapit ulit sila sa Diyos, kakalingain uli sila. Gagawa uli sila ng mali, parurusahan uli ng Diyos, hingi uli ng tawad. Ganun lang naman ang cycle nila. At ganun din naman ang cycle natin sa Diyos. Gagawa tayo ng mali, parurusahan tayo, magsosorry tayo, yakapin uli tayo ng Diyos. Kasi hindi siya laging galit. Hindi nagtatagal ang kanyang galit. Tingnan niyo mga kapatid ang isang halimbawa. Mateo 21, 12-14. Pumasok si Jesus sa templo, ipinagtabuyan niyang palabas ang mga nagbibili at namimili roon at ipinagtauban ng mga hapag ng mga mamamalit ng salapi at ang upuan ng mga nagtitinda ng kalapati. May mga bulag at mga pilay na lumapit sa kanya at kanyang pinagaling. Nakita niyo mga kapatid yung pagpalit at pag-shift ng eksena? Kanina galit na galit siya. Pinagtauban yung mga mesa, pinagtabuyan yung mga tao, pinaghahampas yung mga hayop. Diba? Dahil sinalahula ang bahay ng Diyos. Yan ang konteksto niya mga kapatid. Then after niyang ipagtabuyan at ipagtauban ng lahat, may lumapit sa kanya, bulag at pilay. Anong ginawa niya? Pinagaling. Pumupa agad ng galit. Kanina, di ba tayo hindi ganun? Galit na galit ka sa asawa mo, dumating ang anak mo, galit ka na rin sa anak mo. Di ba? Oh. Pero si Jesus hindi gano'n. Galit na galit siya sa mga tao, sinalahula ang bahay ng Diyos, may dumating na mga nangangailangan. O ano bang kailangan nyo? Pupa na agad ang galit, pinagaling sila sa kanilang mga karamdaman. Another, because people can learn and adjust. Problems are not forever because
people can learn and can adjust to sa situation niya sa buhay. Kapag nakasanayan mo ng isang paghihirap, hindi na siya mahirap. Kasi sanay ka na. Diba? Yung mga Eskimo, mga kapatid, yung mga nakatira sa yelo, nagre-reklamo ba silang malamig? Oh, lamig dito. Hindi. Diba? Bakit? Sanay na sila ron. Nakapag-adjust na sila. Pero kung tayo ang dadalhin dyan, talaga namang magyeyelo tayo. Kasi hindi pa tayo sanay. Pero kung 1 taong ka na rin, 2 taong ka na, masasanay ka na. So anumang problema na dinaraanan mo sa buhay, pag natutunan mong mag-adjust, diba? So, ma-recover mo yan. Sabi nga ni Pablo, Pilipos 4:11-12, sinasabi ko ito, hindi dahil sa kayo hinahanapan ko ng tulong, natutunan ko ng masyahan, anuman ang aking kalagayan, naranasan ko ng magikahos, naranasan ko ring managana, natutunan ko ng harapin ang anumang katayuan, ang mabusog o magutom, ang kasaganaan o kasalatan. Sabi ni Apostol Pablo, natutunan ko ang isang napakahalagang sikreto sa buhay. Marunong kong mag-adjust. Sabi niya, kung busog, edi busog. Kung gutom, edi gutom. Kung meron, edi meron. Kung wala, edi wala. Sabi ni Pablo, pareho lang sa akin. Kasi natutunan ko ng makontento anuman ang sitwasyon. So nakakapag-adjust si Pablo. Kasi hindi sa lahat ng panahon may sumusuporta sa kanya. Hindi sa lahat ng panahon maganda ang sitwasyon niya. Kaya sabi niya, pangit o maganda, meron o wala, pareho na lang sa akin. Kasi nakapag-adjust na ako. Diba sabi nga ng kasabihan natin, kung maiksi ang kumot, bumili ka. Magtiyaga ka kung may pambili ka naman. Ngayon, kung wala kang pambili, matutong mamuluktot. Diba? So mag-a-adjust ka. Kaya naman mag-adjust ng paa mo, kaya naman mag-adjust ng katawan mo, i-adjust mo para matakpan lahat ng kumot. Ganun ang ibig nating sabihin. Kasi kailangan may ginagawa tayo. Kahit nga may mga kapansanan, di ba? Nakapag-adjust na. Meron pa nga mga Olympics, mga laro, mga pilay, mga naka-wheelchair, mga lumpo. Pero nagbabasketball. Nakapag-adjust na sa kanilang sitwasyon. And because life on earth is not forever. Bakit hindi magtatagal ang problema? Pag namatay ka, tapos na problema mo. Diba? Kapag natapos ang buhay natin sa lupa, tapos na ang paghihirap mo. Gusto niyo na bang matapos ang problema niyo? Huwag niyo lang patayin ang sarili niyo. Bawal yun. Baka lalong magdusa ang inyong buhay. Hintayin niyo ang araw ninyo. Dahil pag dumating yon, matatapos din ang mga pagdurusa natin sa buhay. Pahayag 21:4, sabi niya, papahiran niya ang kanilang mga luha. Wala nang kamatayan, wala nang dalamati, wala nang pag-iyak, wala nang sakit, sapagkat lumipas na ang mga dating mga bagay. Tapos na lahat yun. Kailan yan? Pagpatay na. Ngayon, habang buhay tayo, habang malakas tayo, talagang dinadalaw tayo kuminsan at madalas ng mga hamon ng buhay, ng mga problema. Pero pagkatapos naman ng buhay natin sa mundo, tapos na lahat ng problema. Alangan namang sa langit, diabetic pa rin kayo. Hindi na pwede. Alang namang sa langit, meron pa kayong nebulizer. Di ba? Singhot pa rin kayo ng singhot ng Ventolin. Di ba? Wala nang ganun doon. Wala nang, tawag doon, sinasaksak na insulin. Wala na. Wala nang gutom doon. Wala nang lahat ng pagdurusa. Wala nang problema ron. Matatapos lahat yan. Pag tayo nasa langit na. Pero hanggang ngayong narito tayo, magdusa muna tayo. Pero matatapos din. Magwawakas din lahat ng pagsubok natin. Diba sa buhay na ito? And because problems can be a blessing. Yes, mahirap ang may problema, nakakabaliw ang mga problema, nakakapanghina ang mga may problema, nakakapuyat, nakakapayat, nakakawala ng gana ng buhay pag dumaranas tayo ng problema. But problems can be a blessing. Mahirap siyang intindihin, mahirap unawain, hindi arok ng isip natin. Pero yun ang totoo. Ngayon, kung nasa problema tayo, hindi natin kayang isipin yun. Mahirap yung intindihin. Pero talagang may pagpapala sa likod ng lahat ng problemang hinaharap natin. Sabi nga ng kasabihan natin sa Pilipinas, may pera sa basura. Imagine nyo, basura, may pera. Totoo naman. May blessing sa basura. Sinasabi naman natin ngayon, may blessing sa problema.
may pagpapala sa likod ng mga suliranin na hinaharap natin. Hindi lang natin makita kasi naka-disguise. Kaya sabi nga ay, problems are blessings in disguise. Hindi lang halata, pero yung mga problema pala na yan, may dalang mga pagpapala sa buhay natin. Diba? Pwedeng hindi pa ngayon, pwedeng matagal-tagal, pwedeng matagal pa. Diba? Pero meron at meron. Diba? Na pagpapala sa buhay natin na yan. Si Joseph, alay isa sa napakahalagang kasaysayan yung kay Joseph, kinainggitan ng mga kapatid, pinalak patayin, inihulog sa balon. Pagkatapos, ibinenta na lang sa mga Ismailita. Yung mga Ismailita naman, binenta sa kay Potiphar sa Egypt. Anong ginawa? Ginawa siyang alipin sa Egypt. Pagkatapos pinagbintangan siya sa kasalanang hindi niya ginawa, ikinulong. Katakot-takot na hirap ang kanyang dinanas. Pero alam niyo ba, yung pagkakakulong niya, yun ang naging dahilan para makilala niya ang Paraon. And the rest is history. Alam natin na nangyari. Pinaliwanag niya ang panaginip ng Paraon. Ginawa siyang second in command governor ng Egypt. Hindi lahat mangyayari sa kanya yon kung hindi siya dumanas ng katakot-takot na problema sa buhay. Kung bang hindi siya ibinenta ng kanyang mga kapatid, I'm not saying na ibenta niyo ang kapatid niyo, ha? Para baka mapunta siya ng Amerika. Hindi ganun, ha? Ang sinasabi natin, imagine niyo lahat ng naranasan ni Joseph, binenta ng kapatid. Gano'ng kasakit yun? Magdurugo ang puso mo riyan. Kapatid mo, binenta ka. Tapos ibinenta ka uli para gawing alipin. At ang pinakamabigat, ikinulong ka sa kasalanan hindi mo ginawa. Pero anong nangyari sa kanya? Na-meet niya ang Paraon, ginawa siyang governor ng Egypt. Imagine that, mga kapatid. May blessing sa likod ng mga suliranin na nararanasan natin sa buhay. Sabi nga ng Roma 8:28, alam natin sa lahat ng bagay, in everything, ang Diyos ay gumagawa kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala. For what? Sa kanilang ikabubuti. Maganda yan sa Ingles, medyo mas maikse. And we know that in all things, God works for the good of those who love Him. Take note. Ano raw ang nangyayari sa buhay natin? In everything, in all things. For what? For the good of those who love Him. So kung ano man ang nangyayari sa buhay natin ngayon, naiintindihan man natin o hindi, gusto man natin o ayaw natin, nasasaktan man tayo, nahihirapan man tayo, nagdurusa man tayo, laging yung tatandaan, sabi niya, it is for your own good. Kabubuti natin. Di wow. Diba, ikabubuti pala natin yon, yung mga dinadaanan natin. Dahil ang hirap, ang sakit, anumang problema natin sa buhay, pwedeng maging pagpapala sa buhay natin. Kaya nga sabi nila, mas maraming problema, mas maraming blessing. Diba? O mas mabigat ang problema mo, mas mabigat ang blessing na rarating. So more problems means more blessings. Mahirap yung arukin. Mahirap intindihin. Mahirap siyang abutin ng ating kaisipan. Pero yun yung katotohanan na itinuturo sa atin ng banal na kasulatan. Kasi it is for our own good. How problems can be a blessings? So that's the question. Paano ba natin malalaman na ang problemang hinaharap natin ngayon ay magbubunga ng pagpapala sa buhay natin? Paano nga ba nagiging blessing ang isang problema sa buhay? Una, when problems teach us about our mortality and limitation. Ang tao kasi, pag namumroblema na, nakikita niya yung limitasyon ng buhay niya. Kasi habang masaya tayo, habang maganda ang buhay, habang maganda ang takbo ng buhay natin, habang marami tayong pera, habang malakas tayo, habang okay ang lahat sa buhay natin, anong naiisip natin? Kaya parang walang hanggan, walang katapusan ang buhay. Naalala lang naman natin ang limitasyon natin na hindi natin kayang gawin ang lahat pag may problema na tayo at mga dinadaanan sa buhay. Naalala natin na tao tayo, may limitasyon pag dumaraan sa problema. Psalms 22:19, but you, O Lord, be not far off, O my strength, come quickly to help me. Si David ito, hari,
makapangyarihan. Pero sabi niya, limitado ako. Ang dami-dami gustong pumatay sa akin. Kaya sabi niya, Lord, please help me. Nauna po. Kasi alam niya na hindi niya kaya. Alam niya na pwede lang tumulong at makatulong sa kanya ang Diyos na nasa langit. Kawikaan 30:8 and 9, huwag mo akong payamanin o pahirapin. Dapat na pagkain lamang ang ibigay mo sa akin. Baka kung madaga na ako, masabi kong hindi na kita kailangan. Ang ganda-ganda ng prayer niya. Sabi niya, Lord, sana po wag naman niyo akong sobrang payamanin. Kasi alam niya kapag gumaganda ang buhay ng tao, nalilibang. Masyadong nalilibang sa buhay, hindi na nakakaligtaan na ang paglilingkod sa Panginoon. Diba? Kaya sabi niya, wag naman po sobra. Okay na po yung sapat-sapat lang, sabi niya sa Panginoon, para hindi ako makalimod sa iyo. Kasi ang tao kapag sumasagana, akala niya ang buhay niya okay ang lahat. Kaya niyang solusyonan ng lahat, gamit ang pera niya. Pero kapag dumanan siya ng problema, makikita niyang, teka nga, hindi pala kayang pagalingin ng pera ko ang aking sakit. Hindi kayang gamutin ng lungkot ko ang pera ko. Diba? So, ganun ang ibig sabihin. Kaya napakahalaga, nakikita natin na kapag meron tayong mga suliranin sa buhay, ano nare-realize natin? That we are limited, but we have limitless God. Tayo lang naman ang limited eh. Pero siyempre, kapag mayroon kang pera, malakas ka, maganda ang buhay mo, maganda ang posisyon mo, akala mo limitless ka na rin. Pero kapag may problema na, makikita mo na isa lang talaga ang limitless, yung Diyos ko sa langit. So sa Kanya ako aasa, ano man ang pagdaanan ko sa buhay. Number 2, when problems humble us before God. Ang tao, pag nagkakapera, tumataas ang posisyon, gumaganda ang buhay, minsan meron talagang tendency na nagiging mayabang. Ang tao kapag walang problema, nagiging mga palalo sa buhay. Pero kapag ang tao, kahit anong posisyon niya, anong kalalagayan niya sa buhay, pag dinagukan siya ng mundo, di ba natututong bumaba? Natututong magpakumbaba. Dahil nakikita niya yung pagkakaroon ng pagbagsak sa kanyang buhay. Gaya ni Nabucodonosor. Daniel chapter 3:28 up to the following. Minsan siya'y namamasyal sa hardin sa buong palasyo. Sinabi niya, talagang dakila na ang Babylonia. Ako ang nagtindig nito sa gisag ng aking karangalan at kapangyarihan. Pagdaka, naganap sa buhay ni Nabucodonosor ang sinabi ng tinig. Itinaboy siya sa parang at nanginain ng damo tulad ng baka. Nabasa siya ng hamog, humaba ang buhok niya, at parang balahibo ng agila. Ang kuko ay naging tila kuko ng ibon. Pagkatapos ng takdang panahon, akong si Nabucodonosor ay, take note, tumingin sa langit, na numbalik ang dati kong isip, dahil dito, pinuri ko't pinasalamatan ng kataas-taasang Diyos. Sa dami ng tagumpay, sa sobrang kapangyarihan ni Nabucodonosor, siya po'y natempt magyabang. Sabi niya, naging great ang Babylon because of me. Ang galing ko talaga. Pinalaan na siya ni Daniel na huwag kang magyayabang, mahal na hari, kasi nagagalit ang Diyos sa'yo. Inaangkin mo yung credit na para sa kanya. Ngayon, ginawa pa rin niya. So ang ending, yung prophecy na pwedeng mangyari sa kanya naganap, naging para siyang hayop, nabuhay sa parang, humaba ang kuko, nanginain at kinakain niya, ipagkain din ng hayop mga damo. Pero ang sabi ng talataan, nung siya'y tumingala sa langit. Alam niyo ibig sabihin ng pagtingala sa langit? That is humbleness. Natuto na siyang merong mas mataas sa kanya. Ang Diyos na nasa langit, na numbalik ang kanyang dating diwa, nagbalik siya sa kanyang posisyon, muli siyang pinagpala ng Panginoon kasi natutunan niya ang pagpapakumbaba. Yun lang naman kuminsan ang lesson sa buhay natin kung ba't tayo pinahihirapan eh. Kung bakit tayo namumroblema para matutunan ng isang pinakamagandang leksyon ng buhay. To humble ourselves. Deuteronomio 8:2 and 3. Alalahanin ninyo kung paano niya kayo pinatnubayan sa ilang sa loob ng 40 taon upang matuto kayong magpakumbaba. Sinubok niya kayo upang kayo kung susundin ninyo siya. Tinuruan nga kayong magpakumbaba, ginutom niya kayo bago bigyan ng mana, isang pagka-hindi ninyo kilala ni ng inyong mga ninuno. Sa dami ng tagumpay ng Israel, going from Egypt, going to the Promised Land, alam nyo, hinati yung dagat,
Bawat daanan nila, tinatalo nila. Kasi threat yun eh. Imagine mo, milyon ang naglalakad sa bayan mo, gera yun. Pero bawat daanan nilang bayan, tinatalo nila. Because of the Lord. Nagiging mayabang sila. Kasi makapangyarihan na sila, magagaling sila. Anong sabi ni Moses? Pinaranas ng Diyos sa inyo yan. Yung gutom, yung uhaw, yung hirap, yung 40 days, naging 40 years. Journey ninyo. Bakit? Hindi nyo matutunan yung leksyon. And what was the lesson na tinuturo daw sa kanila? Humbleness. Hindi kasi kayo marunong magpakumbaba. Kaya yung 40 days nyo, naging 40 years. Hindi nyo matutunan yung leksyon. Diba? Kaya napakahalaga niyan. Si Pablo, 2 Korinto 12:7. Ngunit para hindi ko ipagyabang ang kamanghamanghang pahayag ng Diyos sa akin, ako'y binigyan niya ng isang kapansanan sa katawan na nagsisilbing pamalo ni Satanas upang wag akong magpalalo. Si Pablo kasi may tendency na pwedeng maging mayabang. Why? Lahat halos ng churches siya nagtayo. Kung saan siya lupalop nakakarating. Tapos walang masyadong support. Diba? Self-supporting itong si Apostle Paul sa kanyang mga ministries. So, pwede siyang magyabang na, kaya naman ako ganito kasi magaling ako, etc., etc. Pero sabi niya, binigyan ako ng kapansanan ng Diyos. Thorn in the flesh. Yun ang tawag dyan. Ano po? Isang pahirap sa aking katawan, sabi niya, upang hindi ako maging mayabang. Kaya alam nyo, di ba sabi nga nila palagi, walang taong perpekto, hindi lahat nasa iyo. Tama? Hindi lahat nasa atin eh. Minsan meron tao, magaling tumugtog, pero sintonado ang boses. Diba? Hindi lahat nasa iyo. Diba? Ganun naman talaga. Minsan akala mo, pag tinigan mo isang tao, parang perfect. Nasa iyo na ang lahat. Pero totoo, wala. Meron at merong kulang sa kanya. Diba? Kaya ganun na nangyayari. So kaya napakahalaga na maintindihan natin kung bakit nangyayari yon. To humble ourselves. Para matuto tayong magpakumbaba. And of course, number 3, when problems reminds us to pray. Maraming tao nalilibang at nakakalimot sa tunay na halaga ng pananalangin. Kailan po natin nakikita ang importansya ng panalangin? Di ba pag may problema tayo? Di ba may mga tao, di ba kapag nakita mo nag-pray, sasabihin mo, "Uy, parang wala kang problema." Sasabihin, "Ba't mo alam? Propeta ka ba?" Hindi. Parang text message ang prayer mo eh. Di ba? May mga tao kapag nag-pray talaga naman parang text message lang. Anong tawag doon? Maganda ang buhay niyan. Pero yung tao kapag mangiyak-iyak pa, lumuluha pa, ang tagal-tagal niyang mag-pray, may problema yon. May pinagdadaanan yan sa buhay. Kaya nahahalata agad natin kung may problema ang isang tao. Pakinggan mo kung paano siya mag-pray o kung nagpe-pray siya. Kaya kung nagpe-pray siya, ibig sabihin may pinagdadaanan yan sa buhay. Kasi it reminds us to pray and the importance of prayer pag dumadaan tayo ng mga problema ng buhay. Huwag na natin hintayin yun para makita natin yung halaga niyan. And number 4, when problems reminds us of our sins. Nakikita lang naman natin yung mali natin pag may problema na eh. Diba? Pag meron ng dinadaanan ng mga suliranin sa buhay. 1:14. Pagkatapos nakita ni Jesus sa loob ng templo, ang lalaki, sinabihan, "Oh, magaling ka na ngayon. Huwag ka nang magkakasala at baka may mangyari sa yung lalo pang masama." Ang lalaking ito'y lumpo na pinagaling ng Panginoong Jesus. Pagkatapos niyang gumaling, nagpunta ng templo, of course, to thank the Lord, to praise the Lord. Ngayon, nung makita siya ni Jesus, sabi ni Jesus, "Oh, hayan, magaling ka na ha. Huwag ka nang uulit." So may hint tayo na yung sakit niya, yung pinagdaanan niya, bunga ng kanyang ginawang mali. Kaya siya nagdusa. Ngayon sabi ni Jesus, "O ano, uulit ka pa ba? O sa tingin niyo, uulit pa siya?" Of course not. Kasi nakita na niya yung kanyang pagkakamali. Yung prodigal son, ang sabi niya sa Luke 15:18, "Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo." Nung umalis yung anak, kinuha yung kanyang mana, nilustay sa hindi magandang bagay, naisip ba niyang mali yung kanyang ginawa? Never. Kailan niya na-realize na mali ang kanyang ginawa? Nung nagdurusa na siya. Nung mabigat na ang problemang dinadaanan niya sa buhay. And number 5, when problems brought us back to God. 99.9% ng mga naghahanap sa Diyos na problema.
may malalang sakit, natanggalan ng trabaho, may mabigat na dinadaanan sa kanyang buhay. Kaya maraming mga tao nakakakilala muli sa Diyos, nakakabalik sa Diyos, hindi dahil na-promote sa trabaho. Tanda ito mga kapatid, may mga tao na ang tagal-tagal na hindi nag-church, bigla mag-church, hindi dahil na-promote yun sa trabaho. Hindi dahil dumami ang pera niya, hindi dahil umasenso ang buhay niya. No. Maraming bumabalik sa church. Alam niyo yung dahilan? May problema. Tingnan mo katabi mo, bago bang mukha? May problema ka, no? Wag naman. Ano? But 99.9% ng mga bumabalik sa Diyos, may problema yon. Tama? Kasi yung taong maganda ang buhay, masaya ang buhay, hindi nga yan nakakaalalang magbalik sa Diyos eh. Pero yung taong dinadagukan na ng mundo, katakot-takot na ang hirap sa buhay, ako, matututo yung humakbang pabalik sa Diyos. Naalala niyo yung prodigal son? Luke 15:14-18. Nung malusay na niya ang kanyang kayamanan, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupaing iyon. Nagdalita siya, kahit na masukan siya sa isang mamamayan sa lupaing iyon. Siya'y pinapunta nito sa bukid upang mag-alaga ng baboy. Ibig sana niyang punan ang kanyang pagkain kahit sa mga baboy, ngunit walang mabigay sa kanya. Nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa, nasabi niya sa sarili, ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain at lumalabis pa samantalang ako'y namamatay ng gutom dito. Take note, babalik ako sa kanya. At sasabihin ko, Ama, nagkasala ako sa Diyos at sa inyo. Kailan niya naisip bumalik sa tatay niya? Nung bang maganda ang buhay niya? Nung marami pa siyang pera? Nung okay pa ba siya? No. Nung siya'y nagugutom na. Nung nasa dusa na siya. Nung nasa hirap na siya, ang sabi niya, babalik ako sa tatay ko. Kasi doon maraming pagkain. Diba? Ganun ang ibig sabihin. Maraming mga tao, maraming mga Kristiyano, matagal na nawala, pero babalik at babalik yon. Diba? Kahit hindi mo dalawin, basta dalawin sila ng mga problema sa buhay, babalik yan sa Diyos. Kaya napakahalaga ng mga problema sa buhay natin. Nagiging blessing siya kung ibinabalik tayo sa Diyos. Kaya kung hindi tayo ibinabalik, lalo tayo nagmamatigas, hindi siya nagiging blessing. Napakahalaga niya mga kapatid. Diba, na tayo ibalik niyan. 2 Corinthians 7, 9 and 10. Gayon may, nagagalak ako pagkat ang kahapisang yaon ang umakay sa inyo upang pagsisihan at taligdan ang inyong pagkakasala, sapagkat ang kahapisang buhat sa Diyos ay nagbubunsod sa inyo upang magsisi at magbago sa inyong ikaliligtas. Sabi ni Apostol Pablo, nagagalak ako kahit namumroblema kayo. Pero puro kahapisan na ang inyong nararanasan, sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto. Pero it brings me joy, sabi niya. Nagagalak ako. Bakit? Sabi niya, kasi yung kahirapan yung nararanasan, yung kahapisan ninyong dinadanas ngayon, ay nagbubunsod para kayo magbalik loob sa Diyos. Para magsisi kayo sa inyong kasalanan. Kaya sabi niya, blessing na rin na kayo nagkakaganyan dahil natututo kayong magbalik sa Diyos. At panganim, when problem shows us what is really and truly important. Alam mo, madalas nakikita lang naman natin ang mahalaga. Pag namumroblema tayo, pag dumadaan tayo sa mga matitinding pagsubok, Awit 119:67, ang sarili dati-rati namumuhay ng baluktot. Nang ako'y parusahan, salita mo ang sunod. Sabi niya noon, sabi niya, wala akong ginawa kundi suwayin ang utos niyo. Mamuhay ng buluktot, sabi niya. Pero nung ako'y dumanas ng hirap, sabi niya, natutunan kong sumunod sa iyo. So nakikita natin yung halaga ng pagsunod pag tayo nagdurusa at nahihirapan. Pag tayo dumaranas ng mga hirap sa buhay. Totoo naman yun eh. Halimbawa, biglang nasunog ang bahay. For example, pero sana wag naman. Pero that's life. Diba? Pag nasunog ang, halimbawa, ito ng kapilya, nasunog ito. Anong importante? Tatanggalin pa ba natin yung TV? Tatanggalin natin yung aircon? Ibababa natin? Hindi na. Diba? Anong mahalaga lang sa atin? Makababa tayo, makaligtas tayo. Nasusunog ang bahay mo, hahanapin mo ba yung backbook mo kung nasaan? Yung pera mong isiningit kung saan-saan, hahanapin mo pa ba? Hindi na. Ang importante sa'yo, makalabas ka at mabuhay ka. Tama? Nakikita mo ang tunay na mahalaga pag nasa panganib ka. Ganun ang point natin mga kapatid. Pag tayo nagdurusa, nakikita natin ang tunay mahalaga. Ang tao, di ba?
Pag malakas siya, may katampuhan, may kagalit, ang sasabihin mo, makipagbati ka na, hindi ako makikipagbati sa kanya. Ikamamatay ko na ito. Diba? Totoo naman, ganyan tayo. Pero kapag nasa deathbed na, nagdurusa na, may sakit na, anong gagawin? Patawag niyo si ganyan, magsosorry na ako. Magpapatawa rin din. Diba? Magsosorry din. Bakit pinatagal pa? Diba? What's the point? Nakikita natin ang tunay na mahalaga pag nasa pagdurusa tayo. Doon natin nakikita yung mga pinakamahalaga sa buhay natin. And of course, number 7, when problems strengthen our faith. Ang problema nagiging blessing kung pinatatatag ang pananampalataya natin. Pero, if problems weakens our faith, nagiging curse siya, hindi siya blessing sa buhay natin. Kaya mahalaga, nagiging pagpapala sana. Santiago 1:2-4. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Nung sabihin ni Santiago ito sa church at Jerusalem, alam niyo kung ano na-experience nila? Persecution. Mahigpit na pag-uusig. Pinapasok ang mga gatherings nila, kinukulong, binubugbog, kinukuha ang ari-arian, pinapatay. Kaya nang ginagawa sa mga unang mananampalataya nung sumiklab ang persecution sa mga mananampalataya kay Jesus. Ngayon, sabi ni Santiago sa mga kapatid, kung nakaka-experience tayo ng katakot-takot na hirap, sabi niya, ikagalak nyo. Ikatuwa ninyo. Hindi dahil nagdurusa tayo, no? Kundi sabi niya, dahil yung mga pagdurusang yan ang nagpapatatag ng ating pananampalataya. Yan ang sinasabi niya. Hindi naman tayo nagiging joyful dahil sa problema natin. Sino ba naman, Lord, thank you po, salamat po, joyful po ako sa problema ko. No. Pero yung problema na yun, gagamitin ng Diyos to strengthen our faith. That is the blessing. Yun ang blessing na natatanggap natin sa buhay natin. So kung nag-grow tayo sa faith natin dahil sa mga problemang hinaharap natin, pagpapala siya. At paano natin malalaman na nag-grow tayo? Sabi ni Santiago, mga kapatid, magalak kayo. Alam niyo, yun ang kaibahan natin sa iba. Tayong mga anak ng Diyos, hinahagupit na ng hamon ng buhay, kaya pa rin nating ngumiti. Kaya pa rin nating tumawa. Kahit punong-puno na ng pain ng buhay natin. Kaya pa rin nating magpalakas. Kaya pa rin nating magbigay ng mensahe sa buhay ng ibang tao. Kahit tayo'y durug-durug na sa buhay. Diba? Kasi nga, merong joy sa buhay natin na hindi kayang tanggalin ng ano paman dahil sa Panginoon natin na nasa ating mga buhay. Mga kapatid, kayo po ba ngayon ay maraming paghihirap na nararanasan? Huwag magmukmok dahil ang mga paghihirap may katapusan. Lahat ng problema, sabi nga, may katumbas na solusyon. Mahirap lang talaga, pero kakayanin. Masakit lang, di ba? Pero kaya namang solusyonan. Sabi nga, ang sugat, masakit lang naman habang sariwa. Pero gagaling din naman ang sugat. Siguro matagal-tagal bago maghilom ang mga sugat, pero gumagaling din naman. At pag gumaling, edi wala nang sakit, wala nang hirap. Diba? Isipin na lang natin na yung mga problema natin, may blessing sa likod nito. Hindi man natin makita, hindi man natin maintindihan, intindihin na lang natin basta. Hindi man natin kayang arukin, intindihin na lang. Kasi sabi ng Panginoon, it is for our own good. Maaring ngayon o mahabang panahon na kayo naghihirap at nagdurusa sa problemang hinaharap nyo. Matagal ka nang hindi okay, pero ang mahalaga, hindi naman tayo bumibitaw. Yun ang importante. Katulad ng kantang favorite na favorite ko ngayong pakinggan. Tayong lahat ay tumayo. I'm walking through the shadows where no one sees my tears. A silent war inside me, been fighting it for years. The weight feels like a mountain, the night feels far too long, but even in my weakness, you keep my heart
Let's pray. Lord, salamat po sa inyong mensahe na aming pong napakinggan, sa mga aming pong mga dinadala sa buhay. Tulungan niyo po kami na makayanan at masolusyonan ang mga bagay na ito. Personally, Lord, 3 years na po ako hindi okay, but still I'm here. Three years na pong ayokong tumayo rito.